ko nga po pala ulit si Gerald. Ibablog ko naman po kung paano po testingin at ayusin itong Nawasa water heater. Pinadala ito sa akin ng ate ko. Mahina na daw yung init. Pero nung nag-inspect ako, una kong nakita yung kanyang saksakan is durog na. Tapos pagbukas ko nito, medyo kalawangin na nga rin siya nakita ko ito, putol yung wiring niya. Putol siya. Yan. Ito lang yung may connection. Yan. Medyo kinalawang na rin siya. So, hindi na natin ito magagamit pa. Kaya, bumili ako ng bagong heavy duty na saksakan. Yung Eagle yung tatak, kasi mas recommended ko yung Eagle yung tatak. Hindi ako sa nag-endorso ng brand, pero ito yung magandang quality na saksakan na hinahanap ko, kasi copper o tanso yung gamit niya. Pure copper o tanso. Tapos may nakalagay na 15 ampere to 50 volts. So, ginawa ko kanina, hindi ko na ipakita kanina, ay binalatan ko muna. So, nung binalatan ko yung wire, siyempre puputulin ko muna yung mga luma, pinutol ko muna kasi hindi na rin to pwede. So, binalatan ko siya mga 1.5 cm. Yan. 1.5 cm yung tinanggal ko na balat ng wire. Tapos niluwagan ko muna ito. Pinasok ko dito yung wire sa loob. Tapos ganito dapat na magiging connection niya. Ibali niyo yung wire na pag ganito. Tapos yung nakabalat na wire, palupot yun dito sa ilalim ng tornilyo na tanso. Tapos saka nyo sa higpitan. Pati rin yung kabila, ganun din. Tapos kung medyo nakalawit ng konti yung wire, medyo ibali nyo siya. Ibali nyo ng konti yung wire para wala tayong magiging problema sa wiring. Yung tipong hindi siya mag-short circuit. Yan. Yan. Tapos pag nahigpitan nyo na to, at ganito yung pagkakaayos ng wiring niya, saka nyo takpan. Kailangan may takip to. Hindi pwedeng wala. Baon yung maigi. Yan. Yan. Tapos, testingin natin. Hindi ko kasi mabubuksan ito kasi nakasealed. Nakasealed dito eh. Hindi ko siya mabubuksan. So, testingin na lang natin sa ohmmeter, digital multimeter kung may reading. Yan. So, 200 ohms muna tayo. So, ito lang pwede kong testingin itong dalawang wire lang. So, wala. Set ko sa 2,000 ohms. Wala. Sa 20,000 ohms. Wala. Sa 200,000 ohms. Yan, may reading na siya. Nag-read na siya.
Pag 20, wala eh. Pero pag 200,000 ohms, so may reading, yan yung resistance niya. Kung sa 2 million ohms, tignan natin, dapat magre-read din yan. So okay naman. So meaning, possible na buo itong Nawasa water heater. So testingin natin. So kumuha ko ng isang malaking tabo na may tubig. Dapat yan, actually mabilis lang siyang kumulo eh. Segundo o minuto lang mainit na yung tubig. Ganun siya kabilis. Ikukumpara sa electric kettle, mas mabilis ito magpainit. Actually, yung gamit kong tubig, hindi siya nawasa. Deep well ito. Ito pa pwede naman. Mas maganda kung sa nawasa. Kaso wala kaming nawasa. So, testingin na lang natin dito. So, sasaksak ko na. Yun. Pag nakita niyo yung kumulo, magana yan. Pahawak mama, kailangan nakalubog eh. So, ayan, mainit na yung tubig oh. Segundo nga lang eh. Mainit na yung tubig. Ganun siya kabilis magpainit. Mainit na yung tubig. So, meaning, working na siya, mabilis na siya magpainit. Hindi katulad nung dati, sabi nung ate ko, mahina daw yung kanyang pag-init. Medyo nabasa yung kamay ko, so kailangan may nakahanda kang pamunas. Testingin natin ulit. Yan, hawak ko pa lang yung wire, ramdam ko na yung electric current na gumagapang dun sa ano eh. Yan. So, meaning, maandal na yung nawasa water heater. So, okay na to. Mainit na yung tubig, oh. Segundo lang. So, eto, tapos ko nang ayusin tong nawasa water heater. Please share and subscribe. Yan, mainit-init pa, oh. Mainit-init.